sa akin na namatay na yung tatay niya. Habang nakaupo ako, marami akong naiisip pa. Walang kwenta yung buong pera niyo, hindi niyo talaga madadala sa buhay. Ang kawawa rito mga OFW, mga napagkabinawian ng buhay sa ibang bansa. Ang hirap dalhin yung katawan sa Pilipinas. Hello mga rap, magandang tanghali sa inyo. Bali, may i-share lang ako sa inyo, no? Kasi nga itong customer ko ngayon is isa sa may kilalang pamilya rito sa amin sa Kuwait, no? Bali, sinundo ko siya sa airport. Tapos noon, pagkasundo ko sa kanya, sabi niya sa akin na namatay na yung tatay niya. Yun. Bali, biglaan lang yung uwi niya. Galing siyang Bahrain. Tapos may nagbalita na namatay nga yung papa niya. Nalungkot lang ako kasi nga medyo magayo mata niya. Sabi natin na lahat naman po tayo, ma'am, dumadaan dyan, sabi ko. Nasa mabuting kamay na siya ni Allah, ganyan. Medyo may kaidaran na rin siya. Nandito nga kami ngayon sa ospital kung saan siya binawian ng buhay. Ayan, naghihintay kami. Kung mapapansin niyo mga rap, eto, gamit niya, andan. Gamit niya yan. Tapos yung maleta niya nandun sa compartment sa likod. Tapos yung may kausap siyang mandop. Ang mandop to mga rap, yung parang parang ano ba sa Tagalog yun? Yung parang naglalakad na mga papeles. Yung ganon. May nauna na rito na mandop na nilakad na yung mga papeles ng tatay niya. Tapos yung mandop hawak yung pitaka at yung cellphone ng tatay niya. Ang kinuha lang nila yung civil ID. Yan, kung napapansin nyo yung mga vlog natin, no, sa civil ID. Yan, kinuha lang niya yon, yung katunayan na lehitimong Kuwaiti ka or ano ka. Yan. Kaya yung ID na yun nagpapatunay, yun lang ang kinuha niya. The rest, itinapon ni madam dyan sa bag na yan, yung pitaka. Na yung mga rap, yung pitaka ni sir, yung tatay niya. Ayan yung customer natin ngayon, yung makapal, may pera sa loob. Tapos yung cellphone niya nandyan din. Yan. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa loob ng hospital. Nilalakad yung mga konting papeles. Alam niyo naman sa diba, hindi naman tumatagal ng 24 oras, diba? Hindi katulad sa Kristiyano na inaano pa natin, ano pa tayo ng ng lamay, no? Sa kanila hindi. Tatagal lang yan, mga ilang oras lang, tapos dadalhin na yan dito sa Solebecat Cemetery siguro. Hindi pa natin alam. Na-vlog ko na rin yan, sementeryo. Yan, check nyo lang dyan sa mga videos natin kung saan yung mga sementeryo dito sa Kuwait, kung saan sila nililibing. Alam nyo mga rap, bali may napansin ako rito at meron din akong parang habang nakaupo ako, marami akong naiisip pa. Yung walang kwenta yung buong pera nyo, hindi nyo talaga madadala sa hukay. Bilhin nyo mga kilalang pamilya to. Siyempre maraming pera, travel ng travel kung saan saan, no? Tapos pag nawala ka, wala yung mga pera mo, wala. Hindi mo rin siya makukuha sa sa libing mo. Wala na, ayun nga, yung pitaka niya, ayun, may pera yan dyan, pati yung sobre, diba? Hindi nyo makukuha mga rap. Ayun lang din yung napaanuan ko, na isip-isip ko na kahit sobrang dami mo ng pera, diba, hindi pa rin kaya bilhin yung buhay mo. Kaya sa amin, so FW dito sa Middle East, ipon lang kami ng ipon mga rap. At hindi naman habang buhay na nandito kami, syempre gusto rin namin tumanda sa lugar natin, no? At least may napatunayan kami na ano man mangyari, at least nandiyan yung mga anak natin, yung mga pamilya natin. Sila na bahala doon sa mga naipundar natin. Medyo nakakalungkot lang yung istorya, no? At salamat at binigyan niya rin ako ng
tip. Kaya nagulat ako bakit ako nagbigay. Bakit siya nagbigay, hindi naman nagbibigay yun eh. Tapos nung sinabi niya lang na namatay tatay niya, doon lang ako parang nalungkot ba. Parang naisip ko rin yung sarili ko kung ako naman yung nasa lagay niya, diba? Or kung sino man yung OFW na nasa lagay niya. Ang kawawa rito mga OFW, mga pagka binawian ng buhay sa ibang bansa, ang hirap dalhin yung katawan sa Pilipinas. Kung gusto nyo ng buo katawan, dadalhin sa Pilipinas. Kasi merong nawalang Pilipino sa Salmia, yan, nakipag-away, tumaas yung anti-depression, inano yung sakit sa puso, namatay siya, nagtataksi yun, ayan, nakipag-away nga. Tapos siyempre yung temper niya tumaas, doon siya mismo nahimatay sa Salmia, sa lugar namin. Inuwi yung bangkay niya. Ang nagastos yata nila is 850 KD para lang maiuwi yung katawan mo. Pero hindi naman nila kaya yung pera na yun, kaya hinatian siya ng gobyerno ng Pilipinas. Nag-share ng kalahati. Ano yun, nung March ngayong taon 2024. Kaya ang hirap pagka dito kayo nawala sa lugar na to, kasi magastos. Mas mura pagka kinremate. Yan, pagka abo lang yung dadalin, pwede yun. Pagka umuwi kayo, dala nyo lang yung garapon, declare nyo lang na ash nyo yun, ash ng kung sino man, kung pamilya nyo, declare nyo lang. Hindi katulad ng dadalhin yung katawan mismo sa lugar, sa Pilipinas, kung saan man kayo, medyo mahal, no? Kaya mahirap din as a OFW, lalo na may sports car dun sa likod ko, na dito kayo babawian ng buhay. Yun lang mga harap na i-share ko lang sa inyo, yung medyo nalungkot din ako kasi customer na to masyadong maraming lagi siyang galit. Alam naman namin yan, nasa luxury driver, kailangan mo intindihin ang buhay at mga uri ng mga customer na pumupunta sa kanya. Nandyan talaga yung iba't ibang attitude. Yan, kung napapanood nyo yung mga vlog natin, no? Kung marunong kayong makisalamuha, marunong kayo umintindi, malawak pang unawa nyo, yung hindi kayo basta-basta nagagalit, no? Yan, bagay kayo rito sa luxury. Pero kung yung temper nyo masyadong mataas, madali kayong uminit ulo, madali kayong mayamot, yung war freak kayo, yung ganon, yan. Hindi kayo tatagal dito. Marami kayo talaga ma-encounter na ba't ibang klaseng ng ugali, lalo na nasa ibang lugar kayo nagmamaneho. Lalabas ako mga rap, pakita ko na rin sa inyo kung saan ang ospital dito dinadala yung mga binabawian ng buhay. Medyo maliit lang siya mga rap, hindi siya ganong kaganda, pero kahit ganito yung ospital nito, nandito pa rin yung mga malalaking tao rito sa Kuwait natin. Sobrang yaman. Ito mga rap, lalabas lang ako ng kotse natin. Yan mga rap, labas tayo. Yan, labas tayo. Labas tayo. Bali, yung hospital na yan, nandyan yung papa niya. Hindi na natin, hindi na natin yan yung pangalan ni Madam. Yan, sa Jose Maki Aljuma Center. Yan, surgeon. Yan, makikita nyo. Ito yan, nakano sa shrink. Yan. Diyan siya binawian ng buhay, yung papa niya. Yan, galing kami ng airport. Yan. Ito yung gamit niya. Yan lang. Yan, mga pitaka, mga cellphone, may mga pera yan. Yan. Yan, kung kung makati kamay mo talaga at may ugali ka ng pag-ano, ayan yung mga maleta niya. Yan. Yan. Hindi ka pwede sa luxury driver pagka iba yung iniisip nyo. Yan. Saka bawal dito yon mga rap, yung kukunin nyo yung pera nun sa loob ng wallet, malay nyo pati buong yun, makukulong kayo rito at baka matanggal pa kayo sa trabaho.
kahit ganun yun, kahit hindi natin nakikita kung magkano ang pera nun, mahalaga pa rin sa kanila. At galangin na rin natin kasi nga namaya pa yung isa sa pinaka mahal nila sa buhay. Respeto na lang ba. Ito yung hospital na ito, mga. Pagkatapos ng hospital to, siguro matagal pa to. Pagkatapos nito, ihatid ko na muna siya sa bahay siguro para makapagpahinga at makapag-ano rin ng mga gamit niya. At may plano na rin kung paano gagawin sa tatay. At yun lang mga rap. Sa labas tayo. Medyo may humid pa. Mamaya, update ko kayo kung ano ang gagawin ni Madam. Kung maganda man yung sinabi niya, kung ano ang plano na, kasi hindi ko rin alam kung ano oras ililibing or kung ano, kasi hindi namin nakikita yung mga bangkay dito. Makikita na lang namin, pupunta sila sa bahay tapos sa sementeryo na. Kaya wala sila yung mga karo-karo, yung maraming nakaano, tapos mabagal sa daan. Wala sa kanila yung ambulansya na magdadala doon, mabilisan lang. Kasi nga Muslim, di ba? Tradition. Medyo nakakalungkot lang sa ganong kasiyahan ng buhay mo. Kung masaya ka sa pamamasyal mo sa ibang lugar, sa ibang bansa, tapos tatawagan ka lang, makakarinig ka lang ng balita na yung kamag-anak mo, yung pamilya mo na nawala, talaga mapapabalik ka rito sa Kuwait. Mapapabalik ka kahit naman siguro saan, di ba? Ang lesson doon, yung ko, sa pitaka niya, sobrang dami ng pera, hindi niya nadala mga anak. Kahit gaano ka pa kayaman talaga. Kaya, payo ko lang sa OFW, ipon kayo ng ipon. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo rito. Ngayon, yung mga naipon nyo, yun na lang yung mga makikilamang doon, yung mga anak nyo or yung pamilya nyo. At least, meron kayo naiwan na kahit konti. Para sa kanila. At hindi kayo nag-iwan ng sama ng loob sa pamilya nyo. Yun lang yung importante ron. Mawala man lang kayo rito, o at least may magbuti kayo nagawa sa mundo. Yun lang po mga rap. At sa mga nagmamaneho drive si palagi, medyo nalungkot na ako sa kwento ni Madam. Condolence. Pero sa Arabic, ano ba tawag doon? Comment nga kayo kung may namatayan na Arabic, ano sasabihin pa. Hindi ko alam eh. Yun lang po mga rap. At drive safe sa mga taga-OFW dyan sa Kuwait. God bless po sa inyo. Ingat po palagi. Drive safe.